Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Minsan sa buhay natin, may mga bagay tayong ayaw na ayaw nating gawin. Pero kinakailangan. Hindi natin kontrolado ang sarili din ng mga taong kumokontrol sa atin. May mga magulang na pansariling kapakanan lamang ang kanilang iniisip. At hindi na nila inaalala pa kung ano ang kahihinatnan o mangyari sa buhay ng kanikan ng mga anak. Ako nga po pala si Divina, Tubong Samar. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar kung saan sa Samar. Alam nyo, pangalan pa lang tunog makadiyos at kagalang-galang na mga kagiliw. Parang divine mercy lang. Pero alam niyo bang kabaliktaran sa pangalan kong ito? Ang pang-araw-araw na nangyayari sa buhay ko. Aaminin ko sa inyong impyerno ang naging buhay ko sa piling ng aking mga magulang. Unaan ko na kayo. Alam kong napaka-imposibleng paniwalaan ang karanasang ibabahagi ko sa inyo. Pero ito ay hango sa tunay kong karanasan. At nasa sa inyo na, hindi ko ipipilit kung maniniwala kayo o hindi. Matagal na panahon ang nakalipas. Dalawa lamang kaming magkapatid. Ako at si Kuya Marlon. Panganay siya at ako naman ang bunso. Bata pa lang, hindi nalingid sa amin ang mga kababalagang ginagawa ng mga magulang namin. Ang palaging sinasabi ni tatay sa aming dalawa, si Kuya Marlon umano ang susunod sa yapak ng dalawa ni nanay bilang isang mambabarang. Tama kayo nang narinig. Nabibilang sa mga mambabarang ang mga magulang namin. Kinatatakutan sila sa lugar namin ng mga panahon na yon. Marinig nga lang ng mga kalapit-bahay ang pangalan ng mga magulang ko. Para sila mga dagang takot na takot. Umabot pa nga sa puntong ni isa ay walang gusto makipaglapit sa mga magulang ko. Dahil sa takot na nararamdaman. Lalong-lalo na sa aming dalawa ng kapatid ko. Walang gusto makipagkaibigan. Magde-18 na ako nang magkaroon ng kasintahan ng kapatid ko noon. Tanging ako lamang ang nakakaalam sa sekreto niya dahil mahigpit na pinagbabawalan kaming dalawang magkaroon ng kasintahan. May nakalaan umano para sa amin kaya't huwag kami magmadaling darating din kami sa ganong sitwasyon. Isa pa, papayag lamang ang aming amang magkaroon kami ng ganon. Kapag naisalin niya umano sa kapatid ko ang pagiging isang mambabarang. Ang kung sino bang sasaway sa mga patakaran ko, may matinding kaparaswang kakaharapin. Naiintindihan niyo ba? Babala sa amin ni tatay nun. Sablit kaming nagkatinginan ni Kuya Marlon. Nahihinuwa ko naman sa mga mata ng kapatid kong tila ba nakikiusap itong wag akong maingay. Wag kong sabihin sa aming ama ang tungkol sa kasintahan niya. Ramdam na ramdam ko ang takot sa sarili nun. Kilala ko ang aking ama kung paano magalit. Para itong demonyo. Kahit na ano pa man ang mahawakan niya, ay ihahampas na yun. At wala siyang pakialam kahit na babae ako. Oras na magkamali ay makakatikim ako ng ambales mula sa aking ama. Isa yun sa naging trauma ko mula pagkabata na dala-dala ko pa rin magpahanggang sa ngayon. Dahil sa babalang yun ng aking ama, isang pagpapasyang ginawa ng kapatid ko. Isang hating gabi nun. Umalis siya sa bahay namin at nagtanan sila ng kanyang kasintahan. Nangako siya sa akin na babalikan niya ako sa oras na makahanap siya ng trabaho at maging maayos ng pamumuhay nilang dalawa ni Ate Alona. Isa rin sa dahilan kung bakit siya umalis. Yun ay dahil sa ilang araw na lamang ay nakatakda ng isalin o ilipat ni tatay ang kaalaman nito kay kuya at ituro ang iba pang mga paraan kung paano mambarang. Ayaw ni Kuya Marlon na matulad sa mga magulang namin. Kaya't nung makahanap siya ng pagkakataon, umalis ito sa bahay namin ng walang pasabi. Nung malaman ng mga magulang ko ang paglalayas na ginawa ng kapatid ko,
Siyempre, grabe ang galit na nararamdaman nila. Lalong-lalo na si nanay. Halos umabot nga sa puntong kamuntik-muntikan ng barangin ni nanay ang kapatid ko. Mabuti na lamang at pinakiusapan ko ito. Pero kapalit ng pagpayad niyang huwag gawa ng masama ang kapatid, ay ako manuang sasalo sa lahat ng kaalaman nila sa pambabarang noon. Kumbaga, imbis na ang panganay kong kapatid na magiging disipulo, ay sa akin na lamang nila iniatang ang responsibilidad na hindi naman dapat para sa akin noon. Ako na ang magiging disipulo ng aking ama. Ayaw ko man. Wala na ako magagawa dahil mahal ko ang kapatid ko at ayaw ko may gawin silang hindi maganda dito. Kaya't pikit matang tinanggap ko ang kasunduang yon. Magmula nang umalis si Kuya Marlon, palagi nang nakabantay sa akin si Nanay Bising. Kahit saan ako magpunta ay kailangang sabihin ko muna sa kanya. Anya pa ng aking ina. Natatakot umano siya baka isang araw ay tutulad ako sa kapatid kong walang utang na loob at iniwan umano ang responsibilidad. Baka dumating ang araw na layasan ko rin sila. Sinabi ko naman kay nanay na kahit kailan ay hindi ko gagawin yun dahil may binitaw na akong salita sa kanya. Ayoko may mangyari sa kapatid ko nang dahil lamang sa pansariling kapakanan. Divina, anak ng inutil ka. Ang tagal mo namang bata ka. Saan ka ba nagpunta at inabot ka ng ilang oras ha? Galit na bumungad sa akin si Nanay Bisingon. Kinakabahan at natatarantang sinabi ko sa akin inang na pumunta lamang ako sa palengke. May binili ako para sa pananghalian namin. Pasensya na po, Day. Marami po kasing tao sa palengke kaya hindi agad ako nakauwi. Ramdam ko ang panggagaliiti ni nanay. Narinig ko pang nagkikis-kis ng mga ngipin nito. Tanda na nagpipigil lamang yan sa galit na nararamdaman. Nalilisik rin ang mga mata na para bang alubang sandali ay sasapyan na siya ng demonyo. Napakarami mong rason. Sa susunod kapag intusan ka, bilis-bilisan mo yung kilos mo at baka hindi ko mapigilan yung sarili at mahambalos kita nitong bitbit kong kahoy. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. Natatakot ako magsalubong ang mga mata namin dahil baka lumipad na naman ang palad niya at tumapo sa pisngi ko doon. Isa sa pinakaayaw niya pa naman yung tingnan siya sa mata. Nakakawalang respeto umano kapag tinitingnan yon. Para hindi na masermonan pa ay tumango na lamang ako at tumingi ng patawad. Ano pang niyoyoko-yoko mo riyan ha? Pumasok ka na sa bahay at magluto na. Dagdag niya pang wika bago ako pumasok sa kusina. Bilis-bilisan ko naman pagluluto dahil may paparating kaming bisita. Bisita po? Oo, may bisita kaming darating. Ikaw mag-aasikaso sa mga bisitang yun ha. May papagawa sila at gusto kong ikaw ang gagawa. Para naman mapatunayan mo na sa amin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Sabat ni tatay. Sandaling namutla ako nang marinig ko ang sinabi ni tatay nun. Dahil kahit hindi niya man direktang sabihin kung ano talaga ang gagawin ko, nahuhulaan ko na yon. At nakauwi ka na po pala, tay. Kamusta po yung lakad niyo? Hindi sinagot ng aking amang tanong ko. Salip, ako ang tinanong niya kung naiintindihan ko ba raw ang sinasabi niya. Kailangan ko raw magpakitang gilas sa kanya para malaman niya kung nakahanda na umano ako para sa pagiging disipulo ko. Oo, tay. Naiintindihan ko po. Sige po, magluluto na po ako. Kabadong-kabado pa rin ako habang inihahanda ang mga lutuin. Batid ko ang bisitang tinutukoy ng mga magulang ko ay isa na naman sa mga halang ang kaluluwang magpapabarang sa mga kinaiinggitan o kagalit. Alam niyo, Sir Seth, hindi pa man nakatakdang isalin sa akin ang pagiging mambabarang ng aking ina. Pinagagawa na ako ng hindi kaaya-aya. Labag man sa loob ko ang mga ginagawa kong yan pero wala akong magawa dahil yun ang utas ng mga magulang ko. Oras na hindi ko sila sundin, ako din ang mangyayari. Pagbabantaan pa nila kung may gagawin silang hindi maganda sa kapatid ko. Nang matapos na ako magluto, pumasok muna ako sa silid ko. Umalis kasi ulit ang mga magulang ko at mamaya-maya pang balik ng mga yon.
Hindi pa man din ako nagugutom kaya't mamaya na lamang ako kakain ng tanghalian. Habang nagmumuni-muni ako sa loob ng kwarto, mubalik sa aking isipan ang kauna-unahang pahirap na ginawa ng mga magulang ko na. Tandang-tanda ko pang wala pang isang buwan magmula nang umalis ang kapatid ko. Isinanangkadod ako ng aking ina sa pambabarang. Sir Sen, isinamyahan niya ang kaluluwa ko sa alagad man dilim. Magindo na lamang akong mamabarang Ayon kasi sa kanya, kapag tuluyan ng maangkin ng sinasamba nila ang kaluluwa ko, ay wala na akong kawala pa. Kahit na anong iwas ang gawin ko ay hindi ko na yung matatakasan pa. Kahit na lumayo pa man raw ako ay babalik at babalik pa rin ako sa pinagbulan. Marami silang mga babi na ginawang pagpapahirap sa akin. Sumunod lamang ako sa kagustuhan nila. Naroroon yung ginugutom nila ako ng ilang araw ng sa danon ay kusa ng sumunod ang katawan ko sa mga nais nilang ipagawa. Kapag hindi pa sila nakukontento, sinusugat-sugatan nila ang braso ko gamit ang matutuwis na bagay. Dahil na namon ng patalima, habang may binabanggit silang orasyon. Bitingin naman sila sa ginagawa kapag ramdam nila sa kanilang mga sariling kontento na sila sa ginagawa. Kapag naman gumagawa sila ng gayuma gamit ang bangkay ng hayop, ako yung pinapaligpit pagkatapos nilang gumawa ng lamis. Pero ang mas nakakasoang bagay at hindi kinakain ng sikmura kung ginagawa ng mga magulang ko, yun ay ang kumakain sila ng hilaw na karne tuwing kabilugan ng buwan. Habang nakapingala at nakapingin sa bilog ng buwan sa may kalanipan, ay wanang patid na nila ng paan nila ang laman loob ng bangkay ng hayop. Para sa kanila, nakakadagdag umalayo ng lakas ng palangatawan at walang hanggang kakayahan sa pambabarang. Minsan naman ang ginagawa nila sa paong balak gawan ng masama. Pipipigan lamang nila ito mula sa hindi kalayuan habang may inuusal na orasyon sa isipan. Piyak, walang pagtos kinabukasan, nakarapay ng taong yon. Pero kadalasan naman ay mga taga-malayong lugar ang pumupunta sa bahay namin. Kaya't nagdadala na lamang ang mga yon ng mga kagamitan ng taong gusto nilang paggawan na hindi maganda. O kaya naman likrato. Simula na medyo natuto na ako. Sa akin na ipinapagawa ni tatay yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap ng sikmura ko. Dahil na lamang ng kapag may taong lumarapit sa kanila at humingi ng tulong para barangin ang kaaway ng taong lumapit na yon. Sa akin nila ipapagawa. Noong una, talagang ayoko. Nakakakilabot yung ginagawa ko sa taong gawan ng masama noon. Bibigyan ko sila ng sakit na hindi kayang gulasan ng doktor. Magkakaroon ng dalis sa buong katawan. At madinis sa mukla at ulo ang taong pinaparasahan ko. Maliban doon, may mga insekto akong ibinabaon sa katawan ng biktima na siya magiging dahilan kaya't unti-unti nang lalamunin na kanamlan ng biktima na hindi nito namamalayan. Kapag napagtagumpayan ko mga bagay na ipinapagawa ng mga magulang ko, labis-labis ang tuwang nararamdaman nila. Pero kapag nabigo ako, grabe ang parusang gitatawad sa akin. Dahil na lamang ng palunuring na ako sa harapan ng mga ribuytong itim na sila samba. At sunod-sunod na pinapatakan ng kandilang itim ang kamay ko. Sa bawat pagpatak ng kandila ay nagdudulot yung napakapinbinis sakit at update. Ikaw ba naman, di ba? Sa sigarilyo pang alaw, kapag hindi mo sinadyo masadi nun, masakit, di ba? Iyon pa kayo yung mahalagablob na kandila. Panay ng pagmamakaawa ko sa mga magulang ko na itigil na nilang ginagawa pero daigo pa ang presong pinaparusahan. At ito pa, Sir Seth. Lakangisi lang naman ng mga magulang ko at nagwirikang aking amang nararapat lamang ako na mabarasahan ng danon. Dahil hindi ko man ginagalingan ng mga ipinapagawa nila sa akin. Alam ko naman na rin nakaluluwa nila magiging kapalit oras na magtamali ako. Kaya kung tutuusin ay kulang na hulang pang ginagawa nila sa akin noon. Lalim po nga pinako mula sa malalim na pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni nanay. Tinapaw gawa nito.
Lumabas na daw ako ng kwarto dan kakarin na raw kami. Agkarabas po ng silid noon. Nagmadali na akong pumunta sa kusina para maghanda na ng pagkain. Makararang ilang minuto nang nasa kalabitnaan na kami ng pagkain, sinabihan ako ni Nani na maghanda na pagkatapos. Nakausap na nila kanina ang taong may ipapagawa noon. May sinablip namang uman ito sa karaping baryo. Lumayas ka, Divina ah. Huwag na huwag mo akong ipapaya sa pagkakataong to. Oras na mapaya ko kami ng nanay mo. Alam mo na yung mangyari ha. Takot na takot akong tumango sa kanya. At nagwikang nangangako akong hindi na ako magkakamali pa. Huwag lang niyang ulipin ang ginawa ni nanay sa akin. Matalim na pingin lamang ang labing tugon ng mga magulang ko sa akin noon. Nang matapos na akong kumain, nagmabali na akong pumunta sa siridat na dayas nagsarili. Nananatog pa mga kamay ko habang nagbibihis doon. At pinayos na mga gagamiting katamikan sa pambabarang. Napapatanong na lamang ako noon kung kailan ako babalikan ni Kuya Marlon. Na sana hindi pa huli ang lahat. Pasimple ako nagpunas ng luha. Hindi ko na mamanayang sunod-sunod na pa ng pumatakyaran. Ano? Hindi ka pa tapos diyan? Tanong yung nanay. Hindi pa hunay, pero manapit na po to. Abay, bilis-bilisan mo naman ang kinikilos mo riyan at parating ang mga bisita natin. Ilang minuto na mo nakalipas matapos kong ayusin ang mga gamit, ay siyang pagdating ng mga bisita. Bago ko pagawin ang proseso sa pambabarang ay binantaan pa ako ng aking ama't binulungang wag na wag umano akong pumalya. Huwag po kayong mag-alilatay. Palagi ko ang pinatanda ni mga sinasabi niyo. Mabuti naman ko ba nun? Saglit pa silang nagkatinginan ni nanay tapos bumalik na ito sa mga bisita. Langyabot na sa akin ang mga kagamitan ng taong dagawan ko ng hindi maganda. Inumpisan ko na ang pambabarang. Alam kong lalaki na naman ang babarangin, basin ma rin sa nakikita kong kagamitan na binigay. Habang pinoproseso ko ng pambabarang, ay kinuha ko sa lumang baol ang bungo ng taong palabi kong ginagamit to. Nilabay ko sa loob ang katirasong damit na ginupip ng taong babarangin ko. Pagkatapos ay nilagyan ko yun ng mga iba't ibang klaseng insekto. At ang kalbida namang ginagamit ko sa pambabarang ay ang kanbilang kilinmapar ng aking amang may nakahalong kapilasong laman ng patay na taong hinukay pa nito mula sa sinemperyo. Pagkatapos nun, inihalo niya na sa kandilang hinuhuiba. Laog sa banon ay mas malakas ang epekto sa pambabarang. Tikit na ta at walang kahirap-hirap na kinipiran ko ng buhay ang taong pinapabaram ng customary nanay. Ayon na rin sa kabistuhan nito. Masakit man para sa pamilyang mawawalan ng kasama sa buhay ay wala ako magawa. Dahil kung hindi ko magawa ng maayos, ako naman ang mabigyan ng kaparusada mga magulang ko. Hindi ko alam kung sino bang dapat sisihin. Ang sarili ko ba? Ang kapatid kong naduwag sa responsibilidad o yung mga magulang kong nalulung na sa pagiging mambabarang at pinagkikipaan ng lihim na karunungan. Lang mapagtagumpayan ko ng ginagawang pambabarang. Sinabi ko sa aking amang tapos na ang ipinapagawa niya. Hinam-hina na akong naglakad papunta sa kwarto pero bago pa man ako makapasok, lasipat kong inabutan ng malaking alaga ang akin ida ng customer itong matanda. Pagpasok ko sa kwarto, muli ay doon ko ibinuhos sa mga luhang kanina pa nagpipigil ito ulo. Pinpit na humagwibul ako ng iyak sa takot na baka marinig ng mga magulang kong sakimang pagdiyakolan. Dahilan para mapadalipan na naman ako. Halos hindi ako makapaniwala kung bakit nasadlak ako sa ganong klaseng buhay. Kung pwede na mamili ng mga magulang, gagawin ko. At ipinapangako kong hindi ko gagawin ng mga kawalang iya ang ginawa ko na. Simula ay marami pa mga body na pinapagawa sa akin ng mga magulang ko. Marami akong mga tao na saktan. Kapalit ng perang ibinibigay ng mga taong imanapit sa kanila.
Hanggang sa isang trahedya ang nangyari noon. Namatay ang aking ama. At hindi kalaunan, sumunod si nanay. Nahuli sila ng albularyo noon na merong binarang na tao. At binigyan rin ng matinding kaparusahan hanggang sa bawian ay ito ng buhay. Pero bago pa man bawian ng buhay ang aking ina, naisalin na nito sa akin ang lahat ng kaalaman sa kaliwa. Lahat ng mga kagamitan nila ay binigay sa akin. At ang huling kahilingan ng aking ina ay wag na wag ko umanong itapon ang librong itim. Iyon naman ang pinakamahalagang kagamitan niya. Sa kagustuhan kong putulin na ang kaugnayan ko sa pagiging isang mambabarang, ibinaon ko sa likuran ng bahay namin ang lahat ng mga kagamitan ng mga magulang ko. Maging ang bungo ng tao, isinama ko rin yon. Pilit kong kinalimutan ang lahat ng mga masasamang gawain. Kapag may mga taong pumupunta sa bahay namin, ay hindi ko na pinagbibigyan pa ang kagustuhan nila. Paasik na pinapaalis ko sila noon at sinasabihang patay na ang mag-asawang mambabarang. Umalis na sila at wag nang babalik pa dahil kailanman ay wala na ang mag-asawang yon. Hindi na sila matutulungan sa kagustuhan nila kahit na hukahin pa nila sa sementeryo ang bangkay. Magmula rin na mawala mga magulang kong sakim, nagkaroon na ako ng iilang kaibigan at kabilang na doon si Anton. Inamin niya sa akin na noon pa man, gusto niya na talaga makipaglapit sa akin, kaya nga lang, hindi niya yun magawa-gawa dahil natatakot raw siya na may gawing masama sa kanya mga magulang ko. Pero noon nga mawala na mga magulang ko, lantaran na siyang nakipagkaibigan noon. Yun nga lang, ang buong akala ko magiging malaya na ako sa madilim na mundong ginagalawan. Panandalian ng pala. Makalipas lamang ang mahigit 1 buwan magmula nang namatay ang mga magulang ko. Halos mabaliw-baliw na ako. Kung ano-ano na ang mga naririnig at may mga bububulong na sa isipan ko noon. Meron pang inuudyukan akong kitirin na umano ang buhay ko. Magbigti umano ako o kaya naman ay maghanap ako ng taong kikitilin ng buhay. Nang sa ganoon ay patuloy ko pa rin mapasunod ang mga gabay ng mga magulang ko noon. Gutom na umano ang mga ito. At kailangan na nila na makakain. Alam ko kung anong pagkain ang tinutukoy ng mga nilalang pero kahit na ano pa mang pag-uudyok ang gagawin ng mga yon, hindi ako nagpapatukso. Pilit kong hindi pinapakinggan ng mga bulong sa akin. Pero kahit ano pa man ang gawin ko, hindi talaga nila ako tinatantanan. Tumigil na kayo. Tigilan nyo na ako. Sabayan nyo na ako. Pakiusap. Hindi kalaunan. Nawala naman ang mga bulong na naririnig ko hanggang sa nakatulog na ako. Habang tumatagal, napapansin ko muli na naman akong iniiwasan na ng mga kababaryo. Hindi nakaligtas sa akin ang usap-usapang kaya ganun ang nangyayari. Dahil sa akin umano isinali ng pagiging mambabarang ng mga magulang ko noon. Paulit-ulit namang sinasabi sa akin ni Anton na wag ko na lamang raw papakinggan ng mga taong nagsasalita sa akin ng hindi maganda. Kung may marinig man-umano akong hindi kaaya-aya mga usap-usapan, hayaan ko na lamang umano. Wag kong intindihin dahil hindi naman sila makakatulong sa akin. Isang araw, pagising ko, naramdaman ko ang pananakit ng katawan. Pakiwari ko, parang lalagnatin ako noon. Sobrang sakit ng ulo ko na para bang sasabog yon at napakapdi ng mga mata ko. Hindi na muna ako bumangon ng higaan. Nalalata ang katawan ko at parang may kung anong butlig ako nakapasa sa bandang leeg ko. Masakit yun ang kapain ko at nalalakid na para bang sugat na nagnanaknak. Impit na napaigik ako nung maramdaman ko ang matinding sakit noon nang sinubukan kong gumalaw. Pakiramdam ko ay parang dinadaganan ako ng sandamakmak dahil sa hirap na hirap akong igalaw ang katawan ko noon. Makaraan ng ilang minuto, narinig ko ang boses ni Anton sa labas ng bahay. Sumigaw na lamang ako para marinig ni Anton ang boses ko. At yun nga, bumukas ang pintuan.
Kasunod doon na yung pagtawag ni Anton sa pangalan ko. Sinabi ko sa binatang nasa loob ako ng kwarto noon. Pumasok siya dahil hindi ko maitanaw ang katawan ko. Mabilis nang pumasok sa loob ng silid ko si Anton at nadaanan ng tinanong ako kung anong nangyari. Sinabi ko masama ang pakiramdam ko. Pero hindi ko na maituloy pa ang sasabihin sa wanang ano-ano. Mabilis na lumapit si Anton. Nakita ko sa mga mata niya ang matinding pag-aalala. Agarang tinanong niya ako kung anong nangyari sa leg ko. Bakit may malaking sugat at parang may kung ano ang gumagalaw doon. Anong sinasabi mo? Balik na tanong ko sa kanya. Madali siya luginap ng salamin at nang maipan yung maliit itong salamin ay inabot niya sa akin yon. Pinanggap ko yan at tinignan mula sa salamin ang sinasabi niyang sugat. May manaki akong sugat sa bandang leeg. Para yung bidahayon na mabubuyog. May mga butas pa na sinlaki ng bikwatong pako at may mga gumagalaw sa loob nun. Napapikit ako at hindi ko namang gagawin. O't isa akong mambabarang pero minsan hindi ko pa nasubukan gumutin ng sarili. Kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa unang pingin ko pa lang sa mga sugat ko ay alam ko nang kinulam ako. May pagsisisi sa sarili ko kung bakit hindi ko damdaman ang bagay na yun. Bakit hindi ko alam na kinukulam na pala ako nun. O nga pala, kinalikuran ko na pa rin isang mambabarang at kapalit nun, kinalimutan ko na rin yung mga orasyon na tutunan ko. Sad ko. Ano pa ba aasahan ko? May katagalan ng binaliwala ko ang utos ng mga nilalang nagdabay ni nanay at tatay. Kung kaya naman asahan ko ng pababayaan binila ko na. Nadaling kita sa albularyo. May kakilala ko dito. Alam kong hindi normal yung nangyayari sa'yo. Tingnan mo yung braso mo, binti mo. May mga nagdanak na binasugat. Sabi ni Anton. Ano? Albularyo? Nababalik ka na ba, Anton? Kita mo naman, mambabaran ako nun eh. Sabihin mo ba't tulungan ako ng albularyo yung sinasabi mo? Diretsang tumango ang binata. At sinabihan niya ako, huwag mo dalala dahil tutulungan naman ako nun. Hindi. Huwag na salamat na lang. Kaya ko na yung sarili ko. May takot akong nararamdaman nun, Sir Seth. Sa oras na makita ko ng albularyo. Napakarami kong kasalanan na gawa kaya malabo pa sa baha ang sinasabi ng kaibigan ko na yun. Alam ko naman nagmamatandang loob lamang ito pero hindi talaga. Ayoko makaharap ang kahit sino man sa albularyo. Wala akong mukhang may haharap sa kanila. Dahil isa akong masamang tao. Dahil na anong pagtamdi ang gawin ko. Pilit pa rin akong kinukumbinsi ng binatang pumayat ako. Lansa ba na magamot na mga sugat na biglang samunpot sa balat ko lang. Tahapon kasi, wala naman umano yun kaya mapaka-imposibleng normal lamang ang mga nakikipan ng sugat. Dagdag niya pang sabi, para lamang makumbinsi akong sumang-ayon. Wala umanong pinipili ang albularyong tinutukoy niya. Mapamasama man o hindi nun. At nakahanda namang talikuran ng isang tao ang nakaraang masamang galayan. Bukas pa na ng albularyong yon. Sabari ayun na nga. Tuluyan na nga ako na kumbinsi Anton na pumunta sa albularyong sinasabi niya. Dan naroroon na kami. Hindi mo na ako tinanggap ng albularyo. Pinandiyan niya ako at sinabihang umuwi na raw ako dahil ayaw ding tumanggap ng pasyenteng may naipin na pasensya. Yumalis pa dito sa bakuran ko ah! Mambabarang ka! Nakaramdam ako ng panlulumo. Iyong hiya ko sa sarili habang inaanalay ni Anton. Lolo Banjo, makinig muna kayo sa sabihin ko. Patuloyin niyo kami. Isasabihin ko pa rin lahat sa loob ng bahay mo. Pakiusap ni Anton. Wala akong pakialam sa paong yan, Anton. Kaya't kung maaari lang ay alis mo yan sa bauran ko. At may pagpipigil pa ako sa sarili at baka mapatay ko pa naman babaral na yan. Lolo Banjo, sige na po. Nakikiusap po ako sa inyo. Kinuha na yung dabutin yung kaibigan ko. Tama na, Anton. Iuwi mo man ako. Sabi ko lang. Umiikot na ang paningin ko at sobrang sakit na ng katawan ko.
Day ko pang pinarosahan nun. Hindi pinakinggan ni Anton ang sinabi ko. Patuloy pa rin siyang nakikiusap sa kanyang abuelong albularyo. Dahil sa pakiusap niya ay pinatuloy kami ng matanda nun. May mga inusal itong orasyon bago ako pinapasok sa loob ng bahay. Nang nasa loob na kami, doon na sinabi ni Anton ang lahat-lahat sa kanyang lolo. Nakita ko namang matamang nakikinig lamang ang albularyo. Habang panay ang tingin sa akin kaya't sa tingin ko ay naniniwala siya sa mga sinasabi ng kaibigan ko. Gagamutin kita, Iha. Kaibigan ka ng apo ko eh. Hindi naman siya sinungaling at naniniwala akong nagsasabi siya ng totoo. Pero oras na maramdaman at malaman kong pating itong apo ko ay niloloko mo ah. Hindi ka na mga kanabas pa ng buhay dito. Nilapitan ako nito at inumpisa ng panggagamot. Habang nag-uusal siya ng mga orasyon ay hindi ko mapigilan ang sariling mapasigaw. Napakasakit ng buong katawan ko. Parang may mga matutulis na kutsilyong tumatama sa balat ko noon. Tuwing nag-uusal ng orasyon ng matanda. Marami pa siyang mga ginagawang pagriritual at mga halamang dahon at langis na nilagay sa buong katawan. Sobra-sobra ang pagtitiis at pagtangis na ginawa ko. Gumaling lamang ako sa karamdaman. Makaraan lamang ang ilang minuto. Nakita kong gaya ko ay tagaktak na rin ng pawis ng manggagamot at para bang nahihirapan siyang alisin ng kulam na sinasabi niyang nakabaon sa katawan ko. Hindi ito pwede. Kailangan ko mag-isip ng paraan. Ano pong ibig mong sabihin, Lo? Tanong ni Anton. Saglit na humina ng malalim ang albularyo. At sinabi niyang nagawa niya ng lahat ng paraan para maalis lamang ang sumpa ng isang mangkukulam na nakabaon sa katawan ko. Pero kahit anong gawin niya ay wala pa rin. Sa palagay niya ay may tumutulong sa taong kumulam sa akin. Grabe ang galit ng mangkukulam na gumawa sa nito. Aniya ng albularyong si Tata Banjo at sinabi niya pag malakas ang pakiramdam niyang naghihintay lamang ng tamang pagkakataon ng mangkukulam na yan na makaganti ito at ito na nga ang tamang pagkakataon. Kung minalas-malas ka nga naman ikaw pa ang nagantihan. Sandali. Hindi ba't ang sabi mo ay may katagalan ng hindi ka gumagawa ng pambabarang? Itinapon mo na yung mga kagamitan sa pambabarang ng mga magulang mo. Tumango ako at sinabing kasabay ng pagkawala nila. Kinalimutan ko na rin ang gawain sa pambabarang. Ang lahat ng alam ko mga kagamitan nila ay binaon ko na yan sa likuran ng bahay. Bilanggit ko na rin sa kanya ang tungkol sa itim na libro at sa bungo ng taong ginagamit namin noon ng mga magulang ko. Kakamot-kamot naman ang albularyo. At nagsabing kaya naman pala siya umano na hirapang gamutin ako. Iyan ay dahil hindi pa tuluyang nasira ang mga kagamitan ng mga magulang ko sa pambabarang noon. Kailangan niya muna yung masira ng sa ganon ay wala nang hahadlang pa sa gagawin niyang gamutan. Tama nga ako. Kinukontra ng mga nilalang na gabay ng mga magulang mo ang ginagawa kong panggagamot sa katawan mo. Dapat ay masira ko muna yun para wala na tayong magiging problema pa. Sinabi ko sa kanyang sasamahan ko siya para maituro kung saan ko inilibing ang mga kagamitan. Umiling-iling ito at sinabihan akong wag na umano. Manatili na lamang ako sa bahay niya at siya nang bahalang tumuntun sa pinaglilibingan ng mga kagamitang yon. Saglit kami nagkatinginan ni Anton. Ay naman kay Anton, magtiwala raw ako sa lolo niya. Gaya ng pagtitiwala niya dito. Tipid na nginitian ko siya bilang tugon. Matapos kaming bilinan ng albularyo ay nagmadali na itong umalis. Lumipas sa mahigit 2 oras nun. Bumalik na siya. At sinabi niyang naidispatcha niya na maayos sa mga kagamitan sa pambabarang. Naikulong niya na rin ang mga masasamang nilalang na gumagabay sa mga kagamitan. At ang bungo ng taong ginagamit sa pambabarang, binitbit niya. Pero nakabalot yan sa telang itim. Ibabalik niya yan sa sementeryo nang sa ganon ay tuluyan ng maputol ang pagiging isang mambabarang kumano. Kaya niyo pong gawin yon? Arisin yung pagiging mambabarang ko? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo,
Kaya kong gawin yun pero hasaan mong hindi madali yung pagdadaanan no bago tuluyang maalis sa yung pagbigay mo mabaral na yan ha. Bika na yung albularyo. Sinabi niya sa akin na sa bahay nga na ako mananatili ng sa ganoon ay magabalyan na raw ako noon. Sa mga araw na inaalis niyo man ang pagiging isa kong mambabarang ay tutulong-tulong umano ako sa asawa niya sa mga gawaing bahay para hindi ako makaramdam ng pagkaburyo. Pero hanggat hindi pa maalis sa akin ang pambabarang ay hindi ako pwedeng lumabas ng bakuran nila. Masasayan lamang umano ang lahat ng pinaghirapan niya kung gagawin ko ang mga bagay na ipinagbabawal niya na. Kaya't na dun pa na, magdesisyon na umano ako. Nakaramdam ako ng pag-asa sa sarili nang marinig ko magandang balita ng albularyo. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa at walang pagdadanaw ng isip na pumayag ako sa alok ng albularyo. Latinungan ako magbagong buhay. Pinapos niya ang paggagamot sa akin at sa kabutihang palad. Latano niya mag-ulam at napatay noon. Tinupad niya rin ang sinasabing aalisin niya ang pagiging isa kong mambabaram. Napagtagumpayan na ito. Sa wayon, isa na akong ganap na manggagamot sa gabay ng lolo ni Anton. Mahirap ang naging proseso pero hindi ako sumuko gaya ng hindi pa sumuko ng albularyong si Kata Banjo. Nagabayan ako at pilik na ibinabalik sa tamang lagdas. Tungkol naman sa kapatid ko, nagkita kami nung malapit ng lalis ng albularyo ang pagiging isa kong mambabarang. Ramdam ko yung pagsisisi niya. At ipinaliwanag sa akin ng nilahap kung bakit hindi siya nakabalik kaagad para kunin ako. Lingid sa kanaman ko. Grabe pala ang kamalasang pinagdaanan ng kapatid ko noong naglayas ito. At ayon sa kanya, malakas ang kutobyang ang mga magulang namin ang dahilan ng lahat. Pero magmula noong namatay ang mga ito, ay saka pa lamang umayos yung buhay niya. Manayong paginginit ng tawad pero sinabi ko sa kanya, wala yun. Noon pa man ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Alam ko na magdarating ang araw na babarita niya ako at magkakasama na ulit kami magkapatid nun. Ako po ay naging biktima ng kulam. Akala ko nga dati, kapag sinabing kulam, panay yung nakikita ko sa television na may naglalabas sa mga insert o lumobong piyan ng isang tao. May ilang kapitbahay na din kasi kaming nakararas ng ganito. At masasabi kong na nakakahinbik pala ang mga ganitong gawain. Ilan sa kanila namatay at ang iba naman ay nakaligtas pero malaki ang ipinagbago ng buhay nila. Nang sinubukan kong mag-research, nalaman kong maraming uri pa na ng kulam. Maroong panggadamod o yung manlarason, mangkokosino, pakton, barang gamit ang wanita at iba pa. Sa aking kaso, aminin kong may kasalanan ako kung bakit ako nakulaw noon. Ang hindi ko lang talaga matanggap ay kung bakit kailangan nila akong kulamin dayong pwede naman nila akong komprontahin sa mga bagay na sinabi ko sa kanila. Kalat na sa aming bayan noon ang pagkakabunpis ng kaibigan kong sini bago pa man ako makauwi sa amin. Sigurado akong hindi sa akin nang galing ang impormasyong yun. Dahil hindi lang naman ako sa aming magkakaibigan ang nakakaalam ng sekretong tinatago ni May. Saksi ako sa mga bagay na ginagawa niya sa Maynila pero pinili kong manahimik lamang kesa sa ipagsabi ang aking mga nanalamay. Hindi ako mahilig sa guno. Ayaw na ayaw ko ng away noon. Kaya naman kahit anong tanong sa akin ng mga magulang ko, nang makauwi ako ay wala silang napanggap na sagot mula sa akin noon. Namapili akong tahimik para makaiwas sa mga issue na yan. Sa halip na sagutin ng mga nakukuryoso panong nila, inilulis ko na lamang ang usapan para kahit papano ay makalimutan nila ang mga bagay na nais nilang itanong. Kilala pa namang matabilang bila ng mama ni May na si Aling Nilbidol. Mataray at hindi napatakot mag-amon ng away. Lalo na kapag naririnig niya sa ibang tao ang usapan tungkol sa kanya. Siya yung people mahilig makisawsaw sa problema ng iba pero ayaw nawang pag-usapan ng tungkol sa mga kasalanan na gawa nila. Kaya hanggat maaari ay iniiwas pa si mama sa mga issue na
Alam kong maaaring kumonekta sa kanila nun. Sa lugar pa naman namin, uso ang chismis. At lalo uso bilang chismosang inirereklamo sa mga barangay. Marami na nga sa kanila ang nakapagbayad ng danyas lalo na kung paninirang puri lang naman ang ginagawa nila. Naging maayos naman ang mga ilang linggo ko sa aming bahay, Sir Seth. Nagsimula lamang ang gulo nang mabasa ng aking ate ang isang post ni May sa social media account niya na pinagbabantaan ng isang kaibigan niya. Sabi ko, kapag hindi raw tumigil ang kanyang best friend sa kakalawa, ipapahiyabi niya ito sa social media at sisiguraduhin niyang hindi na magagawa pang lumabas ng bahay ang kaibigan niya niyon. Sinigip ni Ate ang ilan sa mga nagkomento at mga replies ni May. Nagulat ang aking kapatid nang may magtanong kung sino raw ba ang tilariringgan niya. Na maayos na namang sinagot ng si Angela ang pinatukoy ko. Nabulat ako sa kanyang silabi sa social media. Dahil likas na may pagtamabipa ang aking ate. Kinumpronta nga si Maynard. Humanteng pa sila sa pagsasabulutan na mas lalong nagpasira sa relasyon naming dalawa bilang magkaibigan. Dahil doon, napilitan akong ipagpapat kina mama ang mga abulastogang ginagawa ni May sa Maynila habang nagtatrabaho ako. Magkaibad lamang kami ni May, pero masasabi kong mas maluwan ang buhay niya kaysa sa atin. Ako kasi nakalaping sa Maynila para mamasukan bilang kasambahay. Samantalan siya na may nag-aaral at maswerte na estudyante sa isa sa mga magagandang universidad doon. Alas lingguhan ko magpadala ang kalimang marulaw at hindi sa pangingwenta. Ako ang nagsisilbing mensahero sa pagipaliran ng aling mama at papa. Ako ang tumatanggap ng perang ipinapadala nila at paghahapid sa pinutubian nila. Ayaw raw kasi nilang mapabod pa ang kanilang anak sa pagkuha ng allowance nito. Nakait sa totoo lang, hindi ko dapat obligasyon yun, di ba? Linggo ang araw ng ating day off. At sa kinutulian niyang bahay ako kaagad dumidiretso para magpahinga at mamasyan yun. Tila ba responsibilidad kong pakainin siya na sa tuwing nagpupunta ako sa bahay niya ay sinisingil niya ako ng mga pasulubong na para bang ayaw niya akong patuluyin kapag wala akong dala. Gayon pa man, wala siyang narinig na reklamo mula sa akin. Minsan, nang magpaalam akong papasyal sa tinutuluyan niya, hindi niya ako pinayagan. Sabi niya, magiging abala umano siya pero nagtaka ako dahil parang may naririnig akong ibang mga boses sa kabilang linya noon habang kausap ko siya. Kabilin-bilin na ng kanyang mga magulang na kailangan niyang mag-aral ng mabuti at huwag munang magbo-boyfriend doon. Pero nang magpa siya kung puntahan nga siya sa bahay ay nagulat ako nang malamang marami siyang bisita. Kakabigay ko lamang noon ng pera sa kanya na mula sa kanyang mga magulang. Alam kong nagbenta ng iilang baboy ang kanyang mga magulang para may pang-alawan siya sa mga susunod na araw noon. Kakatok pa lamang sana ako sa gate ay nakita na ako ng isang babae at kaagad akong pinatuloy sa bahay na tinutuloyan ni May. Kilala niya raw ako dahil may iilang litrato kami ni May na magkasama sa kanyang cellphone. Sabi niya, wag na lang daw akong maingay dahil lasing ang kanyang mga kasama noon. Maging si May. Medyo na parami umano ang inom ng mga ito kagabi. Kaya kahit tanghali na ay hindi pa sila nagigising. Napakunot-noo ako nang malamang umiinom ng alak si May noon. Mahigpit din itong ipinagbabawal ng kanyang papa kaya hindi ko lubos maintindihan kung bakit gumagawa ng mga bagay ang aking kaibigan na labas sa batas na ipinatutupad ng kanyang mga magulang. Walang ingay akong umakyat sa itaas. Basta na lamang binuksan ang pintuan ng kwarto ni May. Hindi ko alam kung sino ang mas nagulat sa aming dalawa. Siya ba na tila hindi handang makita ako? O ako na nakangangang napatitig sa kanya na may kahalikan nun at may ginagawang milagro sa kanyang kwarto kasama ang isang lalaki. Bigla kong isinara ang pinto at natakot ako sa nakita ko. Ramdam ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko na. Hindi pa kasi ako nagkakanobyo, Sir Seth, at hindi ko naman alam ang ginagawa pa na ni May ang mga bagay na masasagwa kagaya noon.
Naramdaman kong isang malaking kasalanan ng ginawa niya kaya naghintay na lamang ako sa sofa para kausapin siya. Kahit naman kasi kaibigan lamang niya ako ay hindi pwedeng ibaliwala ko na lamang ang ginagawa niya noon. Sabay kaming nagtungo sa Maynila. Binilinan kami ng aming mga magulang na ingatan ng isa't isa noon. Kaya naman nag-alala ako ng husto sa mga bagay na ginagawa niya. Ang buong akala ko, magkakalinawan kami matapos kong sabihin sa kanya na huwag nang uulitin ang mga bagay na ginawa niya. Yung nakikipagsiping siya sa nobyo niya. Noong sumunod na linggo, nagulat na lamang ako nang malamang ibang lalaki na naman ang kasama niya sa kanyang kwarto at ginagawa ang mga bagay na dapat ay sagrado at gawain lamang ng mag-asawang tapos nang humarap sa altar. Naulit pa yan ng maraming beses sa magkaibang lalaki. Tila nilulustay niya lang ang perang pinaghirapan at ipinapadala ng kanyang mga magulang sa kanya. Nang binantaan ko siya na isusumbong sa kanyang mga magulang, tinakot niya ako na magpapakamatay umano siya. Dahil sa natakot ako sa maaari niyang gawin, napilitan akong manahimik at hindi na ipinalam sa kanyang mga magulang ang lahat ng aking mga nalalaman noon. Nakakakonsensya lang na alam kong kayod kalabaw ang kanyang mga magulang, pero inaaksayan niya ang pera. Sana'y hindi na lamang siya nag-aral, di ba? Yung babaeng nagpatuloy sa akin nung unang mahuli ko siyang may kasiping, naging kaibigan ko din kahit papano yon. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Janet. Kagaya ni May, estudyante din si Janet at magkapareho sila ng kurso. Sumasama lamang siya kay May dahil sa kanyang kapatid na barkada din ng aking kaibigan. Binabantayan niya ang kapatid niya lalo na kapag nanlilibre ng inuman si May doon. Sa katunayan raw, hindi nila nasubukang manlibre dahil palagi umanong si May ang gumagawa nun para sa kanila. Gusto kong sabihin sa kanya na mula sa pinaghirapan ng mga magulang ni May ang perang winawaldas nito. Pero naisip kong wala naman silang kasalanan gawa ng si May naman ang gumagastos ng perang yon. Ilang beses ko nang sinaway si May, pero madalas na niya akong iniinsulto. Kaya sa halip na patulan ng kaibigan ko, hinahayaan ko na lamang po siya noon. Naaasar na binta siya ako dahil parang baliwala lamang kay May ang mga paalala ko sa kanya. Yung bisyo ni May ay mas luwala pa. May isang linggo siyang hindi napadala ng kanyang mga magulang. Nagkataong wala din akong maipahiram sa kanya dahil may pamilya din akong pinapadalhan noon. Nalaman ka na lamang mula kay Janet na pumapasok sa iba't ibang wapen si May, kasama ang mga lalaki. Kinumpronta ko ang babae tungkol rito. Pero sa halip na mahiya, ipinagmalaki nga na nagkakapera raw siya noon. Lababan ako sa kanyang sinabi. Halya ay kinokontak niya raw ang mga o minsan ay iba-ibang lahi ng foreigner. At pigipresyon niya ang bawat dobi nilang kasama siya. Ladbad din ang gawarin ni May pero walang nakanusot sa kanyang mga magulang. Maski isa sa mga impormasyon yun. Ladsawan na rin ako sa pangaral sa kanya. Bakit raw hindi ko na lang siya dayahin? Nagpapera siya at malaking halaga pa ang natatanggap niya noon. Hindi ko alam kung mapino pa ba ang isip niya. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon siya ng ibang mga kaibigan. Ramdam ko ang pag-iwas na sa akin kaya hindi ko labing ipinilit ang sarili kong makipaglapik pa sa kanya. Idinugol ko sa pagsimba at pamamasyal sa mall. Ang mga oras na sana ay sa bahay na pinutuloy nga ako at papahinga. Pakiramdam ko, hindi na ako welcome doon. Kung gaano siya kalulong sa mga hindi magagandang gawain, ay siya pagsisikap ko naman sa aking trabaho. Dinadbado ng aking amo ang sweldo ko kaya nagagawa ko na bin makabigyan ng mga bagay na gusto ko noon. Natuto akong gumamit ng cellphone at gumawa ng sariling social media account. Nakikita ko din ang status ni May at nabugulat ako nung may post siya tungkol sa isang pregnancy test na may danawang punang guhit sa gitna. Lapat na ako at hindi makapaniwala noon. Nagsabi pa niya sa caption, "It's a prank." Naduda kung prank nga lang ba para daywan. Nang kailanganin ko magbakasyon sa awen sa Negros, nagulat ako nang imbitahin niya ako sa kanyang tinutuluyan. Kagaya ng dati,
May mga kabarkada pa siya doon. Naabutan ko pa sa kanya-kanyang hilikan na mga ito. At siya naman ang nabyuligpit na mga ininuman nilang mga alak. Tinanong ko siya kung paano niya nakakayang manapili sa bahay ngayon na puro lalaki ang mga kasama niya. Tumawa namang lang malutong si May at sinabi niya na mga lalaki lamang daw ang nagiinuman at naging tadakaig lamang siya ng kulutan. Tinanong niya kung kailan ba ang alis ko noon na magalang ko naman sinagot. Natatandaan ko pa sir sa tang sabi wala kang sasabihin kahit ano tungkol sa akin pabawi mo. Pagtakpan mo ako kay mama at papa. Dahil kung hindi, magkakagulo kayo. Bantaya. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Pero marunong lang talaga akong iniwas sa ulo noon. Kahit pikon na ako sa kanya noon. Pinilip ko magpinti at huwag magsalita ng ano laban sa kanya. Sagyan hindi ko lamang napigilan ang sinakbo ng damdamin ni Api nang mabasan niya sa social media na sinisiraan at binabanta ng anime. Nading dahilan nito para komprontahin ni Mama ang mama ni May na si Aling Nida. Nag-away sila na humantrong sa panalakot sa akin ni May na ipapatawad niya ako sa barangay at pagbabayari ng danyos noon. So totoo lang, natakot ako noon. Alam ko kung ano ang mga ginagawa niya pero wala akong ebidensya na pwedeng ipakita para malinis ang palalan ko. Nalyari na nga. Inireklamo niya ako kaya nagkaharap kami sa barangay. Napakatapan ni Maynor. Sinabi niyang magbabayad daw ako. Nang tanungin ako ng aming kapitan kung ano ba ang ebidensyang maipapakita ko para magpatunay na totoo nga ang sinabi ko. Naisip kong tungkol sa post niya sa social media. Tiloy ay taas na ukong sinabi sa kanya na kailangan niya magpa-ultrasound. Kapag napatunayan nila na ako ang may sala, magbabayad ako sa kanya na noon. Pero kapag napatunayan kong buntis siya, kailangan niya magbayad sa akin ng banyo sa pamiling tao. Sa pamamahiya sa akin at kailangan din kumirma sa barangay. Lawag na nila akong masaktan-saktan pati ang membro ng aking pamilya. Pina-ultrasound si May, kaya nakita doon na may laman na ang kanyang sinapupunan. Isang sanggol na babae, nasa 5 buwan na. Tila gumuho ang mundo ni Aling Nida sa natuklasan na yon. Matapos noon, nagkasundo kami sa harap ng kapitan at mga kagawad. Hindi na nila ako pinakialaman at humingi pa sila ng tawad sa akin. Nag-iwasan na kami mula noon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko na alam ang mga bagay na nangyayari sa tahanan nila Sir Seth. Magkatapat lamang ang aming mga bahay kaya naririnig namin ang halos araw-araw na pagtatalo ng buong pamilya noon. Mas lamang ang boses ni Aling Nida na tila ba galit na galit sa kanyang anak. Kaya siya nagsisisi raw siya kung bakit pinayadan niya si May na mag-aral sa Maynila tapos ay magpapabuntis lamang ito. May walang matinong lalaking may turo si May na nakabuntis sa kanya. Naging usap-usapan siya sa aming lugar at tampulan ng masasamang salita noon. Mas lalang sumama ang loob sa akin ni May. Alam ko yon. Ako ang sinisisi niya kung bakit binabastas na raw siya ng kalalakihan sa amin noon. Kasalanan ko raw ang lahat kung bakit nasira ang buhay niya. Labis kong ikinairita ang mga paratang niya sa akin. Ano bang ginawa ko para ibintang niya sa akin ang lahat ng kamalasang nangyari sa buhay niya? Minsan, wala siyang narinig na ganti mula sa akin dahil hindi ko siya pinapatulan. Alam ko naman na wala akong kasalanan at kagagawan niya ang pagkasira ng buhay niya. Kahit pinariringgan niya ako sa social media ay hinayaan ko na siya. Sa halip, bilang pang-aasal ko sa kanya, tinatawanan ko lamang lahat ng mga paratang niya. Halos ipinaramdam ko din sa kanya na hangin lang siya at hindi ko nakikita na mas lalong ikinagalit niya sa akin noon. Maging si Aling Nida, hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit sa akin. Madalas niya akong paringgan na dapat raw patayin ng mga tsismosa at sunugin sa impyerno. Ang kanyang ama naman ay napapansin kong umaalis tuwing araw ng Martes at Biyernes doon. Isang araw,
Gumising akong mabigat ang katawan at masakit ang lalamunan. Naisip ko na baka may ubo ako. Doon kasi ang nararamdaman ko kapag uubuin ako noon. Sinabi ko kaagad yan kay mama at tinainom niya ako ng oregano dahil gamot yun para sa ubo. Ang buong akala ko, mawawala na yun ng ilang araw lamang kapag sunod-sunod ang pag-inom ko. Pero nagtaka ako nang habang umiinom ako, ay mas pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Ang lalamunan ko ay namamaganon, namumula at tila ba may laman. Palagi ko rin inirereklamo kay mama na parang may nakaharang sa lalamunan ko. Palagi kong tinitikhim at sa pilitang iniaabot niyang gamit ang aking daliri. Dahil sobrang distorbo ito sa aking paglunok. Natakot lamang ako nang magsuka na ako ng purong dugo noon. Kaya natatarantang sinabi ko kina mama ang mga nangyari sa akin. Sila man, nag-alala kaya kaagad nila akong dinala sa doktor. Masakit ang lalamunan ko pero nakakakain pa naman ako ng lugaw noon. Hindi ko alam, Sir Seth, na sa pag-uwi ko galing sa doktor ay saka pa lamang pala magsisimula ang kalbaryo ko. Dahil sa aking karamdaman, namayat at nangayayat ako. Palagi akong walang ganang kumain. Habang tumatagal kasi ay parang namamanid na ang aking lalamunan na kahit tubig ay napapaiyak na ako sa sakit sa tuwing sumasaya din sa bibig ko. Ang sabi ng doktor, meron daw akong goiter. Medyo namaga lamang daw ang aking lalamunan dahil sa pagkain ko ng maalat na pagkain. Binawalan na akong kumain ng mga ganoon at inirekomenda ang pagkain na mga lamang dagat. Kahit papano, lumiit ang namamaga akong lalamunan. Dahil sa pagkahulog ng aking katawan, halos buhati na lamang ako ng aking ama noon. Kung gaano katindi ang kanilang kalungkutan, ay siya nang mang ikinatuwa ng gusto ni na May. Nang mga panahon na yon, nanganak na siya sa ipinagbubuntis niya. Ipinagmamalaki pa ito sa amin na tila ba proud siya sa ginawa niyang pagrungis ng kanyang dangal. Sabi niya there, karma ko na raw ang mga nangyari sa akin noon. Kaya sure pinaparusahan na raw ako ng Panginoon dahil sa pagiging tsismosa ko. Palos harap-harapan na nila akong patuwi ng masasakit na mga salita pero nanapili akong kalmado noon. Alam kong hindi karma ang nangyari sa akin dahil hindi ko naman sila simiraan. Ang kasalanan ko lang kung bakit piladpakpan ko pa sa masasamang gawain niya si May doon. Tapos ikaparin ko na igaranti sa akin. Ipilad pa sa Diyos ko na lamang ang lahat ng mga masasamang salita na sinabi niya. Alam ko naman na lilipas din ang lahat ng iba. Medyo matagal pero wala namang sugat na hindi maghihilom. Tiniis po ang lahat ng sakit na aking nadarama. Matindi ang karamdamang dumapo sa akin na hindi ko alam kung saan ko nakuha. Halos pagsapluban ako ng langit at lupa nang minsang magsuka ako ng darnarnoy. Manilaw-nilaw at malansa. Nabiyupasay ako sa kakaiyak. Pakiramdam ko ay may nakakahawa akong sakit. Mas lalim na walan na ako ng pag-asang gumali. Lalo na't naririnig ko sa mga kapitbahay namin na baka may cancer na ako. O di kaya ay nakakahawang sakit na kahit mandamang pagdadaw nila sa akin ay pinakaiiwasan nilang gawin na. Isang partikular na araw, dumating sa aming bahay ang kaanak namin kada si Kihor. Balik kapatid ito ng doon ako, Sir Seth. Nakipad na ang malubhang kalagayan ko. Pila ba kakaiba ang mga ping niya? Kapag napapatipid siya sa akin na halos ikapanliit ko lang sa aking sarili. Sabi nasubukan ko na rubang magpunta sa albularyo. O di kaya ang magpagamot sa tinatawag nilang binisaya. Puro iling ang isinagot ko sa Marion. Hindi ko naisip na magpagamot sa albularyo kasi dati hindi naman ako naniniwala sa mga karamdamang ibinibigay ng mga masasamang elemento. Pero noong mga panahon na iwan, napagtagpi-tagpi ko ang mga pangyayari. Sumasakit ang lalamunan ko tuwing araw ng Martes at Biyernes.
Itinikwento ko yan kay Lona Marpina, ang nakababatang kapatid ng lola kong yumaw na. Sabi niya, delikado kung hindi ko raw ipadamot sa albularyo ang lalamunan ko na yan. Baka lamang nabaral ako. Dahil naroon si Apil ang sabihin ni Lola Marpina, bigla siyang nadalik at silabing niya, baka kagagawan ng ng mga magulang ni May ang nangyayari sa akin noon. Ako naman, natinala sa mga bagay na naglalaro sa isipan ko, Circe. Paano nga kaya kung totoong may kinalaman si May sa mga ababalagang nangyari sa akin? Pagyiganti ba nila ito sa dinanasti ng kahihiyan na sinalang din naman ang may gawa? May inirekomendang mangdadamot si Apis sa kabilang bayan. Ang palalan niya, Tatonyo. Marami-rami na raw siyang nadamot ng mga pasyenteng agaya ng sitwasyon ko. Dahil sa medyo kinapos kami sa pera, ay kinailangan pang yumikom ng maliit na halaga ng aking ate mula sa aming mga kahanap. Nang magawa niya yun, dinala niya ako sa nasabing mangdadamot kasama ang aking mga mabunaw. Maliit lamang ang bahay ni Katonyo. Pinakubo nga na nito. Pero ayon kay ate ay hindi ito ang totoong lugar ni Katonyo para manggamot. Matapos na ni magpaupo, lumabas ang isang payat na lalaking namumuti na ang mga buhok sa kakandaan pero mahalata pa din ang tikas ng pinbig niya. Pila ba alam na niya kung ano ang sadya namin sa kanya? Hindi pa man kami nakakapasok sa kubo niya, ay bigla niya kaming hinarang sabay sabi niya, mahihirapan akong malaman kung sino ang gumawa nun sa'yo, iya. Mukhang madasaling ka. May pinagtaka ko na gusto. Magpapadamutan naman ako kaya ano ang koneksyon ng pagiging madasaling ko sa nangyayari sa katawan ko? Hinila ako ni Apilon sa isang sulok sabay sabing, magmakaawa na lamang daw ako kay katawan niyo. Hindi lamang kasi ito basta-basta manggadamat. Mambabarang din daw ang lalaki at menggagamot siya sa tulong ng iping na mahikang ginagamit niya bilang pagsamba. Napatras ako. Baka salit na damutin niya ako. Baka mabarang lamang ako. Pero si ate na ang nagmakaawa noon para sa akin kaya hindi na ako nahirapan bang mabsay pa. Alam ko naman na maahawa din sa akin ang matambal yun. Diyan na nang manggadamot ng lalaki at wala naman itong inabusong tao. Huminga ng malalim si Katonyo. Sabay pinapasok kami sa kanyang kubo. Marigpik niyang ipinagbilin na huwag raw akong papawag sa Diyos na sinasamba ng lahat. Dahil baka raw hindi umepekto ang panggagamot niya sa akin. Oo, manggadamot siya. Pero masigit pa ang kapangyarihan na panday ng ating Diyos. Lalo na't ang sandigan niya sa panggagamot ay magmula umano sa mga elemento na bagamat mabubuti ay alam niyang may kapalit padating ng takdang panahon. Timingala ako. Sinuyad lampingin ang buong kabayan. Marami akong nakitang nakasabit sa mga kisame noon. May mga ugat ng iba't ibang halaman. Mga insektong nakanaday sa bote. Al-atwal mga halaman at marami pang iba. Habang nakatingin ako sa mga bagay na yon, hindi ko maiwasan makaramdam ng kinablat. Mukhang hindi nga lang yata basta manggagamot si Katonyo. Seryoso ang mukha nito habang nakayuo sa parangganang may pinapatulaw kandila. Mukhang may nakilala siya sa namuong imay sa loob nun. Dahil naging palipat-lipat ang kanyang pingin sa akin at sa palanggana na ito. Ilang sablit lang. Seryoso niya akong hilarap at sinabi na iminom namang daw ako ng ilang isla ipapadala niya sa akin mamaya. Sabi niya, may isang tao daw na malaki ang galit sa akin na pinagtatuwaran ako noon. Binanak akong patayin at huwag nang bauriin pa ang kulam na kanyang inilagay sa akin. Tinanong siya ni ate, o sino ang posibleng gumawa ng bagay na yan sa akin pero walang ibinigay na palanan sa akin ng mga gamot. Tapos sabi niya lang, manika ang ginamit na kasangkapan para
magawa nila ang bagay na hindi maganda laban sa akin. Pinainula ako ni katawan ng lamis at binanduhan na pabalikin sa Biyernes para sa sinabagamutan. Naging matyaga kami sa pagpapabalik-balik sa manggagamot. Hanggang sa tuluyan ng wawala ang pamamaga ng aking lalamunan. Nararamdaman ko ang pagiging alerto ni na May at ng kanyang mga magulang nang makarapi sa kanilang kaanaman na nagpapagamot na ako. Napapansin ko silang oras-oras akong minamatyagan at pinakikiramdaman na tila ba may gagawin akong kakaiba laban naman sa kanila. Sa panghuling bisita namin sa albularyo na ito, nilabnat ako ng matindi, Sir Seth. Halos magkumbusyon ako sa labis na init ng aking katawan. Mabuti na lamang makalipas ang ilang minutong pagpapahid sa akin ni Mama ng maligamgam na tubig sa tela. Ay umupa na rin ang aking labnat na. Kahit na kaida, nakaramdam ako ng pagdarhiyo na pila ba umiikot noon ng humpay ang aking paningin. Nakaramdam ako ng pagsamar ng aking pakiramdam. Dahilan para pabigla o sumuka. Sa una, laway at tubig lamang ang lumabas sa aking bibig. Tila balunwa na binang aking mga mata sa kaadawan night. Hirap na hirap ako sa aking nadisikwasyon. May mga panahong nais ko ng sumuko dahil sa labis na panghihina noon. Hinabikwaran kung ano ang nakain ko ng mga oras na iba. At pinilit kong ismuka ko ano ba ang bagay na nasa lalamunan kong ahipad ko ng iliinda noon. Muli akong sumuka at may halong dugo na la ang inilalabas ng bibig ko noon. Nilang sablip flower. Nawala na ang laway noon. At ang dugo, may kasama ng langa. Parang nagbare palay po beses sa bigas. Na kasing laki ng kuko sa inliliit. Ang madibilas na nanang nabiyabasan sa aking bibig. Hindi lang tagal. Ang nana ay may nakakasabayan ng mga nadurob na daon noon. Tingin ko, ito ang naging dahilan ng pamalaki ng aking lalamunan. Mas nakumbinsi ko ang aking sariling dumuwal pa kahit mabindi na akong pinagpapawidsan doon at namumulala sa paghugot na minakas. Sa panghuling pagpilit ko mailabas ang kung ano bagay na nasa aking lalamunan. Sa wakas, nakaraos din ako. Nasindak ako at naninig sa aking nakita. Nang masilayan ko ang pinagtupi-tuping daon ng ugon na lumabas mula sa aking lalamunan. Menhinang napasalampak ako sa side noon. Tinawag ko si Mama. Labulat ako dahil kila milagrong nawala na din ang kung anong bagay na magbibigay ng perwisyo sa aking lalamunan. Wili kaming bumalik kay Katonyo at isinalay sa mga bagay na yumabas nga sa bibig ko. Timangutang ko siya at tila nakahinga ng maluwag na sa wakas ay nagawa ko raw itong maiyabas. Hindi madali ang aking pinagdaanan pero nagtiwala ako sa Panginoon. Ipinakita ni Katonyo kung paano ginawa namang kuulam ang pambabarang sa akin. Sa pamamagitan ng wandika na binutasan ng ganamulan. Ibinaon sa parapinyon ang bungkos ng kugun na damo. Kasama ang aking buhok at pinahi. Sabay pagsasarado ng orasyon sa isang makabagbag damdamin na ituwain. Hindi ako pinrangka ni Katonyo kung sino ang gumawa nun sa akin. Pero nagbigay siya ng clue at alam ko na si May ang may pakanar ng pangbabarang o pangkukulam sa akin noon. Bukod sa binigyan ako ng tawon ka namang gagamat, nagpakawala din siya ng rebuelta sa kumulam sa akin. Ang nangyari, tuluyan na akong gumaling, Sir Seth. At si May naman na yan ang paulit-ulit na nagpupunta sa ospital. Nagdaroon umano ng buko ng kanyang mapres at kinailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, may ibalik ko na ang aking lakas at pampapadaling na ako. So katulayan ay nakapagtrabaho na akong muli at nabiripo ako ngayon sa Maynila. Tasabay ang palakong patatawarin si May pero hindi na ako mag-uumpiyansa sa kanya.
Mahirap ang pinagdaraanan ng isang taong nakakatikim ng kulam. Pero para sa akin, hindi ito sapat na basehan para may karapatan na ang kahit sino na gumanpi sa taong napasala sa kanya. Mas maganda pa rin ang makipag-usap, magkompronta, at ayusin ang maluwab sa kanooban ng problema para maayos ito at tuwag ng humantong pa sa pagpapatayan. Ayon, at parang wala lang nangyari. Nagpahinga na nga kami no. Pag-using ko sa madaling araw, sinirip kong yabas. Wala na mga labi. Nasa numbers na rin ang nanay ko. Ang aga nitong nabising, mas maaga pa sa akin. Piin ko ay nasa 4:00 ata yun. Tinatabunan ng nanay Fatima ang mga dugo sa lupa. Kalmado lamang siya. Nagtanong na ako na nagtanong sa kanya sa kung ano ba ang ginagawa niya at bakit napatay nga mga aswang. Ay naman sa nanay, mahabang paliwanag umanaw na posibleng hindi ko maintindihan. Lalo na't sa dalawang estado ko na bata pa at wala talagang kaalaman sa mga kababalagan. Maliban na lang sa nakamulatan na kwentong baryo. Pero giniit ko na naniniwala na ako. At naiintindihan ko basta sabihin niya lang sa akin. Nagkakaroon na ako ng interes na maging katulad ng nanay ko. Bukod pa dyan, gusto kong matuklasan pa ang iba sa kanya. Na sa mga sandaling yon, ayaw ko na siyang marinig na magsisinungaling. Sinabi ko talaga ito at dagdag ko pa. Para na rin maging panatag na ako at masara na ang isipan ko nun. Tumango si Nanay Fatima. Nagtungo kami sa beranda at naupo siya doon. Inutusan niya akong ipagpimple siya ng kape. Sumunod naman ako at amigado akong nananabik ako noon dahil malalaman ko ng lahat. Noong may abot ko ng kape, hindi ko alam kung bakit hinalikan niya ako sa noo at himipan ang bunbunan ko. Tapos ay pinaupo niya ako habang nagsasalita siya ng hindi ko maintindihan. Dito, nagtanong ako sa kanya sa kung ano bang ginagawa niya sa akin noon. Nanibago kasi ako dahil noon pa lang ako nakaranas na may ginawa siya sa akin nakakaribar. Ang sabi niyo naman, may mga mababanggit siyang mga salita na nakakabati o mano. Kaya ginawa niya sa akin yun para iwas usog. Manakas o mano ang malediction niya. Sanukuyan kasing may isinasagawa si nanay na hindi ko alam noon. Nagpapakawala siya ng orasyon sa bawat sandali. Pinapanatili niya umano ang poder sa bahay. Nakisiksik pa talaga ako ng pamumulip noon. Baka apitan ng manibiksyon umano ang mga sasabihin niya. Kaya ginawa niya sa akin yung paghihip na yon. Hindi naman ako nagtanong sa kung ano ba yung manibiksyon. Pero malaman ko ito sa kasalukuyan na isa palang karaniwang salita na may kasamang babe. Ito ang katamhian ng isang tao na may malalim na karunungan. At narinig ko na rin ito sa kwento ni Roberto. So ayun na nga. Nagsimula na magsalita si Nanay Fatima himigilis na nangyari. Ayon sa nanay ko, kaya umano na gawa niyang puksain ang mga aswang na hindi nagawa ng kanyang kandate. Ay dahil ito sa hinandahan yung batya na may tubig. May kasama kasing albularyo ang mga aswang na siyang ipigil sa gagawin niyang talando. Ito din umano ang naganap dati kaya namatay ang kanyang mga kaanak. Pero dahil nasa loob siya noon ng batyan na may tubig, lamis na tasin, malaya niyon mapapakawala ng kanyang mga orasyon na hindi ito mababasag. Kung kaya tumurmur talaga ito ng diretsyo sa mga aswang. Malaman niya pamamarang ito sa bunangan. Nakakilala doon si Nanay Fatima ng isang biyasa sa larangan ng pagsasagawa ng kombate espiritual. At yung batsyado na may tubig ay isang malakas na kalasaw para hindi mabasag ang mga talandrong ipapanipad niya sa hangin. Tango lamang ako ng tango kahit mailan sa mga sinasabi na hindi ko maintindihan. Ako na lang sa sarili ko, malalaman ko din ang mga ito kalaunan.
Ito naman umanom nagnangalang Policarpio. Dati umano nilang kaibigan. Pero naghangad daw ito ng katanyagan na siya magiging garbo bilang isang pinakamagaling na albularyo. Lalo na sa kapanahonan na mamayagpag ang kanilang pamilya ni nanay, ay may subukang nangyayari. Walang nakakadapi kahit padano kabiyasa sa kanila. Wala naman nung tae ang pamilya ni Nanay Fatima dito. Pero may mga sumusubok talaga. Hindi nga lang nagtatagumpay. Lahat ng pangyayaring ito ay lingid sa kaalaman ng mga normal na residente na may bigmaan palang nagaganap partikular sa espiritual hanggang sa humantong na umano sa madugong tagpo ito. Kung kaya naman nakapagdesisyon na ang tatay ni Nanay Fatima, napalikasin sila noon. Pero umano ito sa mga senaryo na hindi na kayang haralan ng subok. Gumawa umano ng paraan ito si Policarpio. Espiritual ang pakikipagsubuan pero pinapagapam naman ng apanggalid gamit ng mga aswang. Bali, habang nasa kasagsagan sila ng laban ni spiritual, may sumasalisi mga aswang ron. Umalis nga si Nanay Fatima. Kasama niya ang dalawa niyang kapatid. Habang ang isa ay sa ibang lugar. Pero nang malamang namatay ang mga magulang, nagsibarikan ng mga kapatid niya kung kaya pati ang mga ito namatay na rin. Walang nagawa noon si Nanay Fatima. Kung babalik siya ay naman bilang sasapiti at hindi niya mabibigyang hustisya ang lahat. Kaya tinis na yung pangungulida at sakit na mawala ng pamilya noon. Inisip niya magpanukas para pagdating ng panahon. Dahil niya na makipagsabayan at nangyari nga ito. Nung binisita na daw si Nanay Fatima sa Manila, handa na daw siya noon. Gusto niyong makipagpatayan doon pero pinirin niyo mangyari ito sa lugar kung saan di pa napatay ang kanyang pamilya. Hindi pa na tumalakas ang nanay. Hindi ito umiiwas. Bagkus, haharapin pa na rito ang nakaatang na banta sa kanya. Nagtanong ako kung bakit walang ginawa sa akin ang mga yon habang binibisita kami sa Manila. Ang sabi naman ng nanay, hindi daw ako kadugo. Kaya ganon. Napapaispilod ako ng Sir Seth. Napanyada ng hangad ng Policarpio. Yun lang. Ganun lang para po sa inyo ang pamilya ng nanay ko. Parang ang babaw kaya naman inungkat ko pa ng inungkat ang mas malalim na sanidon. Dito ko nalaman, Sir Seth, na ito pa lang si Policarpio ay dating karibal ng tatay ni Nanay Fatima. Karibal ito sa kanyang nanay noon sa pag-ibig. Labtaning umano ng galit itong si Policarpio ng mangkatuluyan ng mga magulang ni Nanay Fatima. Nagpanggap lamang na wala pero may pinaplano palang hindi maganda. Etabing si Policarpio ang may pakana kung bakit nagkaroon noon ng subukan na. At ang motibo nito ay ang patayin talagang pamilya ng Nanay Fatima sa huli. Sobrang lakas daw nito si Policarpio. Ang pamilya ng nanay, may mga kaibigan aswang yun. Ito naman rin nakatira doon sa lugar kung saan kami unang pumuslip bago pa makarating sa mismong lupain. Ito'y nasa bukid, Sir Seth. Lahat yung mano ang pangkatlo ng aswang at ang ilan ay nasa panig ni Policarpio. Ito yung mga ginamit niya para puksain ang pamilya nila Nanay Fatima. Habang ang latirang bahagi naman na pumanig sa pamilya nila nanay, pinagpapatay daw ito ni Policarpio. Pareha pala nakakita ko ng bungo doon na may pangil. Taswan pala ang nakaribinggan. Dabdang ng nanay, may iba namang nabuhay pa. At isan dito yung kasama niya noon na napagkamalad kong isang diablo. Mabubuti at hindi ko makain ng tawa mga aswang doon. O hindi lang dahil kay Policarpio. Wala sanang naganap na patayan na magkakauring aswang. Napagsabang umano ni Policarpio ang mga mababait na aswang na payapang nakatira doon. Para umanong dilubyo ang nangyari. Nakakaawa ang mga aswang na sumasalungat sa kautusan ni Policarpio. May mga anak na walang awang pinagpapapaslaw. Daddad pa ni Nanay Fatima.
Kung gusto ko daw makita ang mga nasa panig ng nanay pwede. Pero uminin ako. Sabi ko wag na lang. Nagtanong na lamang ako sa kung ano ba mangyari sa susunod. Ayon sa nanay, ganoon pa rin. Kung manong nakadawian sa araw-araw ay walang magbabago. Hindi naman na siya natatakot sa mga kalaban. Noong una, nag-aalangan naman na siya at maka hindi umubra ang gagawin niya. Pero nagmalaman niyang gumagana ito. Naging kampante na si nanay. Sundin ko lamang umano ang pinag-uutos niya. Huwag daw ako magkakamaling gumala sa malayo. Kahit hindi daw ako kadugo ni nanay, pwede din akong patasin ang mga ito. Makalipas lamang ng ilang araw, may dumalaw noon ng mga albularyo. Isang matandang babae at isang sakto lamang sa edad na babae. Pero kung kumilos na malito ay parang lalaki, yung titibo-tibo. Ayon sa mga ito, naramdaman daw nila ang presensya ng talandro ni Nanay Fatima. Nagulat sila gawa ng nagbalik na palang isa sa natirang bantugan. Nagpasalamat din ito at napahina umano ang panig ni Policarpio, na noon pa man umano ay kinatatakutan nila. Para bang nasa ibang mundo sila, Sir Seth. Lahat ng pinag-uusapan ay yung tipong hindi ko kailanman maririnig sa kanto at kapitbahay. Ako naman, habang nag-uusap sila, mas lumalim ang interes ko na maging katulad nila. Itong matandang babae ay pangalanan nating Manang Maria Fe, habang itong titibo naman, Boy Chicks. Maganda siya pero lalaki talaga kung umasta. Maging yung amoy nun, pang lalaki. Pero parang palabiro ito. Kung makatitig kasi para bang saksakan ng pilyo. Sa kabilang baryo lamang ito nakatira, habang yung matandang si Maria Fe naman, medyo malayo. Pero ang dalawang ito ay dating mag-aaral umano ng tatay ni Fatima. Para bang malaki ang respeto nila sa kumupup sa akin. Alam ko yun dahil naramdam ko naman ang daloy ng pananalita at kung paano makitungo. Ang pinunta lang nila sa lugar ay para kumpirmahin na totoo ang hinala nila. At ito na nga, nakumbinsin nilang sarili na nagbalik nga ang isa sa dating hinahangaang angkan. Sino bang hindi mabibilib, Sir Seth? Ganun pala kasikat si nanay sa lugar na yon. Karaniwang tao lamang kami sa Manila, pero doon parang tinitinala kami. Gabi na yun ang umalis, at dito ko na prangkahang sinabi kay Nanay Fatima na gusto kong matuto. Napakunot ang mukha niya tumiling. Sapat na umanong malaman ko ang lahat sa kanya. Pero hindi siya papayod na maging katulad niya. Gusto niya makapag-aral lumano ako at ibang landas ang tatahakin balang araw. Sabi ko naman, hindi na ako mag-aaral. Lahiya din kasi ako kasi nga malaki na ako at makakasabayin ko noon ang mga paslit. Pero napatawang Nanay Fatima. Nakausap niya na umano ang eskwelahan. Pwede daw akong dumaan sa pagsusulit para tumalon ng isang baitang. Balimbis na grade 1. Grade 2 na kaagad. Sabi ko naman ay ano ang makukuha ko sa pagsusulit wala naman akong natututunan. Maliban na lang sa pagsusulat. Kasi nga tinuturuan ako ng nanay ko ng alpabeto noon. Pumayag ako noon. At ayun na nga ang nangyari. Naging grade 2 kaagad ako. Malakas palang pamilya nila nanay sa kinauukulan. Kumaga, maging sa ibang estado ay kilala si Nanay Fatima. Kaya madali lang talaga para sa kanya makiusap. Patid sundo ako ng nanay noon. Malaki na ako niyan pero para bang bago pa lamang ako natuto maglakad. Napagtatawanan pa nga ako ng mga bubit ng mga kaklase ko. Tinutukso pa kung hindi pa daw tuli. Makunat na daw. Kung hindi lang talaga kasalanan yung pagsakal pinagsasasakal ko na Sinasabihan ko naman si nanay na wag na niya akong sunduin noon. Ayos lang na ihatid pero wag isubo sa mismong pinto ng silid-aralan. Natural, nakakahiya Pero hindi pumayag si nanay. Alam ko na daw kung bakit ko kaya wag na daw ako magreklamo. Hinihilamos ko na lamang noon ang kahihiyan. Pikon na pikon ako.
May isa pang sipunin no na nakutusan ko talaga dahil nga hindi ako tinatantanan. Nasumbong ako sa guro pero hindi ako umamin. Sinabi kong naumpog lang tapos pinagbibintangan ako noon. Hanggang sa nasalin na rin ako. Mga barkada ko na sila. At dahil ako ang matanda, Sir Seth, ako yung bossing. Hindi kalaunan ay natututo ako ng mga ginagawang panggagamot ng nanay. Hindi man niya ako tinuruan pero nalalaman ko ang mga proseso niya. Maging ang paulit-ulit niyang binabanggit na orasyon. Isang beses pa nga noong wala si nanay, ako na ang umasikaso sa isang pasyenteng napabisita. Gulat ako noon nang napagaling ko ito. Kabagim sa tiyan na hindi suminyaw kaya namimilipit ang pasyente sa sakit ng tiyan. Hinilot-hilot ko lang yon hanggang sa umaliwalas sa mukha niya. Pagdating ni nanay, nagulat yon. Lalo na nang malamang napagaling ko yon. Huwag daw ako magpakumpiyansa sa paggamit ng orasyon kasi baka imbis na gumaling ay mamatay pa uman ang pasyente. Doon na niya ako tinuruan ng lubos. Pinagsasabay ko ito sa pag-aaral ko. At kung araw naman ng Sabado ay inihatid niya ako doon sa bahay nila Boy Chicks. Ito daw kasi ang gagabay sa akin sa kung paano talaga gawin ng maayos ang mga proseso. Ito kasing si Boy Chicks, nang malaman na pinapasok ko ng ganitong larangan, nagkusang tumulong. Abalang nanay ko sa araw-araw nun. Patuloy pa rin kasi ito sa pagkontra sa ginagawa ni Policarpio. At dapat ay mapanatili ng nanay umanong poder sa paligid. Ito din ang parating sinasabi sa akin ng nanay Fatima, na sa kabila ng mga karaniwang ginagawa niya sa araw-araw, may pinagkakaabalahan ba siyang iba? Sabi ko nga nun, bakit hindi na nagsupoy nitong si Policarpio? Pero ayon kay nanay mahirap umano, dahil hindi madali mahanap ito. Matinik pa daw ito sa isang aswang. Kasabay daw ng ginagawa niya. Pinag-aaralan niya din ito sa kung paano patumbahin. Malaki ang bahay nila Boy Chicks. Halatang mayaman pero napakasimple lamang kung makitungo. Mapapatanong ka talaga kung bakit naging albularyo siya. May kasama siya sa bahay. Mga magulang niyang nakangisi lamang lagi at isang kapatid na mas matanda lamang sa kanya lang konti. Pero wala silang pinag-iba ng ugali, no? Pangalanan natin itong Gardo. Sabi pa nga nito, kung gusto ko daw doon na lang ako tumira, ayos lang. Kahit pa paano may bata sa kanila ng pagkakatuwaan nila. Itong mga tinuturo sa akin ng nanay, si Boy Chicks ang nagpapakita sa kung paano gawin sa personal. Mga payo lang kasi ang narinig ko kay Nanay Fatima. Madadali lang naman pero napakadelikado umano. Lalo na ang mga talanderong palipad hangin. Dapat alam ko daw kung kailan ko ito sasangbitin at dapat taos puso para mas mabisa. Nagsasanay ako doon sa bahay nila. At akala ko noon sa sarili, malapit nang matapos, na pwede na akong tawaging isang albularyo. Pero hindi pa pala. May tinatawag palang basbas at mga seremonya. Ilang buwan akong nagsanay. At nang sumapit na ang buwan ng Enero, hanggang mahal na araw, dito na ako isinasama ni Boy Chick sa kung saan-saan. Ang tawag doon ay debosyon. Yung iba, isang linggo lang pero dahil sa bagwan pa ako, dapat ay matagalang proseso. Yung mga ginagawa namin na nagdadasal kami sa mga lugar kagaya ng likod ng simbahan, sa gubat, sa sementeryo at marami pang iba. May nakakasama kami na pakiramdam ko ay mga albularyo din. Hindi naman kinikibuan ni Boy Chicks. Ang susungit kasi kung makatitig na waribay gusto makapanakit. Hanggang sa matapos ng mahal na araw, doon ako pinasubok ng isang pamamaraan. Pagtatawas yon, inobserbahan ako ni Boy Chicks kung obra ba. Hindi ko naman magawa na maayos kasi nga sobrang seryoso na mukha niya at hindi ako sanay doon. Kumbaga, natatawa ako habang kaharap siya. Natkukutusan nga ako at pinapaulit sa akin ang proseso. Nasa loob kami ng malaking kamalig ni Boy Chicks.
malapit sa dagat. Ang saib ng kamalig na yon kalahati mga bato, kalahating buhangin. May isang nakatirik na kandila at ilang mga tangtay na ang tawag doon ni Boy Chicks ay ugat ng sinukuan. Pinadasal niya ako doon. Pinapasindihan ng kandila pagkatapos noon. Namamatay naman ito kasi nga may hangin. Malapit sa dagat yan eh. Pero pinapaulit sa akin ni Boy Chicks ito at gawin ko daw ng seryoso. Hindi ko alam kung seryoso ba yun o biro. Paano? Paano ang iilaw ay may hangin niya yon? Pero ginawa ko pa rin. Hanggang sa ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Lang ulitin ko ang pagdarasal. Sinindihan ng kandila. Hindi namatay ang apoy. Nakatirik lamang ito kahit malakas ang hangin ng mga panahon na yon. Nakakamanga talaga. May nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Medyo mainit ang pakiramdam ko noon. Tapos ay ang bilis ng pagkabog ng dibdib ko. Bumulong sa akin si Boy Chicks. Yung mga tangkay umano. Silaban ko gamit ang apoy mula sa kandila. Isa-isa kong dinampot ito. At doon ay napakunot ang mukha ko gawa ng may pumapasok sa isip ko na kung ano. Yung tipong bigla na lang may sasagi. Para bang nananaginip ako noon. Isang bata. Umiiyak sa gitna ng napakadilim na lugar. At may katabi itong isang babae na duguan. Para bang pinagtad ito ng saksak. Hanggang sa may gumagalaw na imahe. Napakapangit ng muka. Inaalog ko ang ulo ko noon at nalilito kung bakit nagkakaroon ako ng ganong isipin. Hindi ko alam ang nangyayari. Hanggang sa hinipan ni Boy Chicks ang kandila. At doon palang nawala ang nilalaman ng isip ko. Nagtanong sa akin si Boy Chicks na kung ano ba daw ang nakita ko noon. Napatitig ako sa kanya. Nagtataka at talagang naguguluhan. Kako, ano bang sinasabi niya? Ayon naman dito, yan umano ang resulta sa pagtatawas ko. Hindi niya daw sinabi sa akin na magiging kalalabasan. Wala siyang bagay na binigay at walang pangyayari na dapat tukuyin. Sinabi ko sa kanya na nakakita ako ng isang sanggol. Nasa madilim yun. Tapos ay may babaeng patay na katabi. Hindi ko mapigura kasi nga, duguan talaga. Tapos nakakita ako ng halimaw. Ganun ba? So ang pagkatao mo talaga'y namamayani sa isip mo hanggang sa ngayon. Yung nakita mo, yun ang sagot. Ano bang sabi ng Nanay Fatim mo? Tanong ni Boy Chicks. Ang sabi niya, napulot niya lang ako sa isang creek na nakasilid sa isang karton eh. Sagot ko. Ayon kay Boy Chicks, marahil umano ay tinatago ng nanay ko ang katotohanan. May mas malalim pa umano na dahilan. Yung nakita ko umano na sanggol nun sa isip ko habang nagtatawas. Ako yon. At ang katabi ko ay ang aking totoong ina. Pinatay ang totoong nanay ko. Hindi alam ni Boy Chicks kung anong kaugnayan nung nakita kong halimaw nun pero malamang aswang yon. Sinabihan ako ni Boy Chicks na wag ko manong sasabihin ito kay Nanay Fatima. Na wag pangunahan si nanay. Magtanong lamang umano ako sa kung ano ba talaga ang totoo. At alamin ko kung tutugma ba sa nakita ko sa pangitain ko o sa pagtatawas ko noon. Pangitain daw kasing tawag sa mga bagay na bigla na lang papasok sa isipan ko na hindi ko inaasahan. Hindi ako nakapagsalita noon. Parang may katotohanan ng sinasabi ni Boy Chicks. Yan palang pagkatawas. Napapailing ako kasi ganun lang pala yun. Ang unang pagkatawas tayo na ay para sa akin, hindi para sa iba.
Hindi yan pinaalam sa akin ni Boy Chicks dahil nga sinusuri niya talaga kung gobra ba. At yun naman, gubana. Ang sabi pa sa akin ni Boy Chicks, may basbas na daw ako. Siguro ay matagal na umano ito. Inihatid ako ni Boy Chicks sa amin. Gabi na kami na makarating. Gabi ng linggo ito. Nakita ko ang nanay na nakabungad at nakangiti pa. Tapos nang malapit na ako ay inihipan niya na naman ang bunbunan ko. Pero may sinabi sa akin yon. Pwede ka nang manggamot ng hindi peligro sa mga pasyente. Tandaan mo anak, magiging mahirap ito sa umpisa. Pero masasanay ka din dahil may kaalaman ka na. Aasahan mo ang mga subok. Huwag ka lang susuko. Posibleng masaklap pa sa sinapit ko. Pwede ding mas madali pa roon. Pero ano't ano pa man, ang nagdadala ng pasya ay ang sarili mo. Pwede mong iwasan, pwede ding hindi. Pero tandaan mo, ang pag-iwas ay pagpapalala, habang ang paharap ay ang pagtatagumpay. Naiintindihan mo ba ako? Tumango ako sa sinabi ni Nanay Fatima. Kahit ilang doon ang naiintindihan ko pero tumugon pa rin ako noon. Umalis din naman kaagad si Boy Chicks. Pero bago mangyari yon, may bilin ito sa akin. Kung gusto ko pa daw na mapatalas, mapalakas at maging biyasa sa karunungan, magtanong lamang umano ako sa kanya. Huwag sa nanay, dahil may ginagawa ito at abala lamang daw yon. Kung minsan, Sir Seth, sa eskwelahan ay pinagkakatuan ko ang kamag-aral kong ubod ng pipilyo. Magmula noon, umagaling na ako manggamot. Iiyak na lamang itong bigla at magsisisigaw. Basta, mga orasyon lang ang ginagawa ko na pagpapadala. Hanggang sa isang gabi, nakita ko muli yung kausap ng Nanay Fatima dun sa gubat. Nasa beranda sila. Kung ano yung nakita ko dun sa gubat, yun din ang nasa harapan ng nanay ko. Malaki. Medyo maitim tapos makapalang kilay. Walang kaduda-duda. Aswang yon. Dito ko mas malinaw na nakita ang mukha nun. Ako noon ay nasa kusina, nakasilip lang. Tanaw kasi ang beranda nun. Pero naririnig ko ang pinag-uusapan. Kinukumusta ang nanay nun. Tsaka ako daw ay kamusta rin. May ilan pang pinag-uusapan pero lumayo na sila sa bahay. Hindi ko alam kung ano yon. Nakikita ko lang na naging seryoso ang mukha ng Nanay Fatima. Habang yung aswang naman noon ay para bang galit na galit. Pagkaalis noon ay doon pa lang ako lumapit kay Nanay Fatima noon. Nakita mo ba? May sinabi lang sa akin. Kailangan ko ba daw ng tulong? Dahil may nagbabadya sa akin na kalaban. Sinabihan ko lang na huwag sila mag-alala dahil nga ayos naman tayo dito. Hindi sila makakalusot sa akin. Teka Nay, saan po banda nakatira yun? Ay naman sa Nanay Fatima. Doon lang daw malapit sa gubat na may bahay. Sa iba pang parte daw doon na may ilang mga bahay. May taong nakatira. May mga aswang din. Nung matutulog na sana ako, napansin kong lumabas ng bahay ang nanay. Napasilip ako noon sa may bintana. Nagulat ako kasi nga nakita ko si Boy Chicks. Kausap ito ng Nanay Fatima sa labas doon. Maya-maya ay pumasok na sila sa loob. Dito na ako nilapitan ng nanay ko at sinabing sumama daw ako ngayon kay Boy Chicks. Nagtanong naman ako sa kung bakit at ayon sa kanya, basta daw sumama ako sa lalong madaling panahon. Hindi na ako nakapagsalita noon. Hinablot ako ni Boy Chicks sa kamay at kaagad nilinisan ang lugar. Panay tanong ako noon pero hindi naman ako sinasagot. Hanggang sa makarating kami sa bahay nila Boy Chicks. Ang sabi nito, maaaring susunod daw ang nanay ko. Kung hindi mamaya, baka bukas sumano. Bakit po ba kasi? Ano bang nangyayari? Nagkasugat-sugat pa ata yung paa ko. May naghihimagsik na kalaban, Antonio. Pinamumunuan pa rin ito ni Policarpio. Hindi ba sinabi ng nanay mo ito kagabi ng
may napabisitang aswang sa inyo. May sinabi sa akin si nanay pero hindi naman po peligro yung sabi niya eh. Ayon kay Boy Chicks, dumalaw daw sa kanya si Manang Mariafe. Digyang babala umano ang nanay ko noon. Kasi nga, may malaking pangkat umano ng nagbabalak sumugod sa amin noon. Kung nakayanan daw ito ng nanay ko nung una, posibleng hindi na daw maaaring mahagagan pa sa mga sandaling yon. Dahil mas madami ang mga ito. Baka hindi pa kumbinsido yung nanay mo nang makausap ang aswang kagabi. Kaya kumpiyansa siya. Ngayon lang yung natauhan ng may nakakaalam pa ng iba na katulad ni Manang Mariafe. Na alam kung papalo tansyahin kung gaano kalakas yung kalaban. Matapos makapagsalita ni Boy Chicks, nag-alala ako noon. Nung gabi din yon, lumisan na ang mga magulang ni Boy Chicks. Pinaiwas ito sa maaaring mangyaring gulo. Bale ang naroroon lamang sa bahay ay ang kapatid niyang si Gardo at kami. May karunungan din kasi itong si Gardo. Inantay namin si nanay doon sa lugar nila Boy Chicks. Pero hindi ito nagpakita hanggang sumapit na lamang ang umaga. Napapaiyak na ako gawa ng baka may nangyari na sa kanya. Si Boy Chicks man nung umalis ito eh. Ang sabi, susuriin niya lamang umanong lugar namin. Bumalik si Boy Chicks na mataas ang araw. Kinakabahan ako. Nakikita ko kasing parang bagsak ang kanyang muka. Para bang may dalang balitang hindi kaaya-aya. Papalapit pa lang ay hinahatak ng sikmura ko at ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko nun. Hanggang sa nagsalita si Boy Chicks at doon gumaan ang pakiramdam ko. Umalis umano ang nanay kasama ng mga aswang na kaibigan niya. May nakita siyang bakas at wala umanong presensya doon ng mga kalaban. Naiisip ni Boy Chicks na doon na sa ibang lugar nagpunta ang nanay. Kesa naman daw sumunod sa amin noon. Mawawalang saysay lamang ang pag-alis ko sa tirahan namin dahil susunod kay nanay ang mga kalaban at may ipit daw kami doon sa lugar. Lalo na't naroroon ako at wala pang kakayanang makapanglaban. Nagtanong ako kung saan maaring nagtungo ang nanay. Ay naman sa kanya, baka doon naman sa gubat. Katanghalian, dumating ang isang tao. Malaki yon. Hindi ko kilala yon. Hindi din kilala ni Boy Chicks. Napagkamalan pang kalaban. Pinapasok pa ako sa loob ng bahay. Maging ang kapatid nito ay binigyang abiso noon na walang lalabas ng bahay. Maya-maya nagsalita ang malaking tao. Kaibigan daw siya at huwag mag-alala. Paaparoon lamang daw siya para kamustahin ang anak ni Fatima. Ako ang sadya nun. Kung kaya naman napalabas ako ng bahay at tinitigan ko itong maigi. Hanggang sa muling nagsalita ito at nagsabing, wala ba daw akong naalala sa kanya? Nagpakilala ito sa pangalang Morong at siya umano ang bumisita kagabi. Matipuno ito at talagang malapad ang pangangatawan. Kapustura nga niya yung aswang pero nasaan yung tao kasi yun? Lumabas na rin si Boy Chicks at habang nangyayari ito, nakita ko si Boy Chicks na nagpapagpag ng kamay. Pabulong nitong sinabi na akala niya ay kalaban kaya nagpakawala umano siya ng poder nun. Ay naman kay Morong, naramdaman daw niya yun pero hindi gaano tumatalab dahil hindi naman talaga siya kalaban. Dagdag pa nitong si Morong, si nanay ay nasa maayos na kalagayan. Huwag daw naming isipin ito mag-alala dahil bukod sa pagkamusta niya, ay babantayan daw ako ni Morong nun. Nagtanong ako kung utos ba ito ng nanay pero umiling ito at sinabing kusang loob niya daw ito. Hindi ko alam kung bakit iba makatipig itong si Morong. Sobrang amo ng kanyang mukha na para bang maiiyak nun. Alam ba ito ni nanay? Alam ba niya na pumunta ka dito ng kusang loob? Oo, alam niya. At alam niya din na poprotektan talaga kita. Walang mangyayari sa'yo hanggat kasama mo ako. Nagkatitigan kami noon ni Boy Chicks.
Nakita ko sa mukha nito na nagguguluhan. Maski ako, gulong-gulo noon, Sirse. Bakit ganun ang malasakit nito sa akin? Hindi naman kasi ako kaanak ng nanay at lalong imposibleng may koneksyon ako sa taong ito. Pero sa kabila ng lahat ay hindi na ako nagbigay pa ng opinyon. Hinayaan ko lang siya sa kung anong gagawin niya. Wala namang problema kay na Boy Chicks. Tumambay nga doon si Murang. Napakakalmado. Maging sa kung papano kumilos ay kampanteng-kampante yon. Kasalukuyan kami nag-uusap noon ni Boy Chicks na mas mabuti pa daw na naroro ng aswang na ito para hindi din mahati ang kantiyang atensyon kapag may gagawin siya. May tagabantay tsaka malaking tao. Parang kasing edad lang din ito ni Murong si Nanay Fatima. Pagsapit ng gabi, nagpaalam si Boy Chicks na muling pupunta sa bahay namin. Aalamin niya muli kung anong nangyayari doon. Pero pinigilan ito ni Murong. Huwag daw aalis dahil nakakaramdam siya ng kalabang aswang sa paligid nun. May naglilibot-libot at maaaring ang pakay umano nito. Walang iba kundi ako. Dagdag ni Murong, kung may aalis man, siya na. Magmamatsyag lamang siya sa labas. Hanggat maaari ay wag na wag kaming lalabas ng bahay. Pero sumabat si Boy Chicks nun. Ayon dito ay bakit hindi na lamang daw kami magtulungan. Masyado daw minamaliit ni Murong ang kalidad ng nakatira sa bahay. Biyasa itong si Boy Chicks, maging ang kapatid nitong si Gardo. Kaya nga pinagkakatiwalaan sila ng nanay ko. Kaya doon ako pinapuslit nun. Tumango naman si Murong. Ang sabi nito ay aalamin niya muna ang kinikilos ng mga kalaban. Baka kasi marami ito. Babalik din naman na siya kaagad nun. Doon ay pumayag itong si Boy Chicks. Ako naman noon ay hindi mapakali. Nasundan din pala ako noon kaya walang saysayang lahat. Kahit pa man naroroon ang nanay, wala din itong pinagkaiba kung naroroon lang din kami sa tirahan namin. Kalmadong naglalakad itong si Murong. Pero habang papalayo ito, sumasaglit ng titig sa akin at kita ko yung pag-aalala niya. Ako naman ay parang tinamaan ng kung ano sa kakaibang pagtitig na yon. Lalong lumilipad ang isip ko noon sa kung ano at bakit ganito magmalasakit sa akin si Murong. Nakatoka sa harap ng bahay si Boy Chicks. Sa may gilid lamang ito ng pinto. Abang si Gardo naman ay nasa likuran. Kasama ako ni Gardo. Tinatakot pa nga ako Yun bang bigla na lang tatakbo at sasabi may aswang doon. Lumipat ako doon kay Boy Chicks dahil sa mga ginagawa niya. Pero para ding walang pinagbago. Bigla na lang kasing aalis tapos hindi magsasalita at maiiwan ako noon. Nakakaloko talaga. Kaya naman pumasok na lamang ako sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay nagkakasigawan ng magkapatid noon. Nakikita kong tumatakbo itong si Gardo patungo sa may kusina. Kumuha ito ng itak. Lumabas ng bahay. Nataranta ako noon. Pagkasilip ko sa bintana, nanlaki ang mga mata ko dahil bumumat sa labas ang napakapangit na nilalang. Pero mabilis ko ring nakilala kung sino ito. Si Murong. May bit-bit ito na kung ano. Paglabas ko ng bahay, napasigaw ako noon. May dala-dala siyang aswang. Napagkamalan palang kalaban si Murong kung kaya namang nataranta din ng magkapatid. Pero nang magpakilala si Murong, kumalma mga ito. Ang sabi naman ni Murong ay pinatay niya na umano kesa naman pakawalan. May kasama po umano ang aswang na bidbit niya pero nakapakas sa mga ito. Milapag niya yon sa harap ng bahay. Ayon kay Murong, kaagawin niya itong pamain dahil mamaya-maya lang may kukuha sa labi nito at ito naman ang kanyang papatayin. Ang tanong naman ni Boy Chicks noon,
Paano kung kasama si Policarpio? Tumawa si Morong. Ito na daw ang pagkakataon na makakatulong ang magkapatid sa kanya. Kung sakaling kasama si Policarpio, sila na ang bahala dito. Samantalang si Morong ay sa kauring aswang. Dudod pa nito. Mga kakilala niya na Valifores ni Policarpio. Pero dahil pumanig ito sa maling tao, maikipagpatayon talaga siya at pipiliin ang tama nun. Ang nanay mo, Antonio, kasama ng ilang katulad ko ay mukhang napapalaban na rin sila. Ang hindi lang natin alam, kung nasaan na si Policarpio. Hindi naman ako sumabat nun. Idong sablipay pumanik man bingbing ikaw si Moro. Hanggang sa tumalun patungo sa puno at nakaraping sa may gubuhan. Lapalo nga ako gawa nam. Walang tahirap-hirap yon. Para bang butikiram na gumapara. Iba talaga al puro avita. Nakakamanghat sa obamyakas. Sabi ni Borichix. Napatanong ako noon sa Uwanobal avita. Sabi naman ni Borichix, ang ibang katanyaban o nito ay ang kabunan. Isang uri ng kabunan na hindi kumakain o tawa. Nadyatsyaranam sa mga hayop. Maging yung mga nasa panig umano ni Policarpio, hindi din kumakain ng tao ang malayon. Para bang nalanabig ako noon. Nakahandusay lamang sa lupa sa baliwagan ng yabi. At lag-aantay kami na may daraping. At hindi ka nagkamari, Sir Seth. May nakikita ko noon na anino. Mabilis na parang aso na gumagapang sa lupa. Si Borichix na mga panahon na yon. Napansin din ito. Maging sigardo roon ay nakaatang ng itak. Pero alam kong inaantay nila noon si Moro. Lumatapat na sa may bangkay yung paparating. Kitang-kita ko kung paano lumbagan ni Moro at tinagat sa leeg yun. Sobrang bilis binawian ng buhay. May isa pang paparating taro na udlo tito at kagad nawala. Nakatuwala lamang ang magtapatid habang nahangang ang bibigpon na para bang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Inabot yun ng umaga. Wala nang dumating pa. Tingin ko ay wala nang nagtangka dahil mamamatay din ang mga ito. Kung hindi sa kamay ni Moro, doon naman sa kamay ng magkakapatid ito mamamatay. Nakita ko ang paggaanyong tao ni Moro. Sa dilid ito ng kusina. Ladlalakad at pading tao na lamang bigla yun. Ladmong kaya itong tuluman siya para ilibing umano ang mga nabi pero ayon kay Borichix, isulugim na lamang daw ito dahil baka mabuhay pa. May intindihan kita pero sikuram yan, mabubuhay pa kaya yan? Hilibin na naman, sapat na yan. Kaya ni bahala. Dahil pupuntahan ko si Fatima. Hindi magandang nararamdaman ko. Alis na ako. Antonio, huwag kang lalayo. Dito ka lang. Babalikan kagad kita. Matapos makapagsalita nito ay Maris na yun. Si Borichix naman ay napatipig sa akin tapos lumapipikon na wika na Antonio, hindi kaya tatay mo siya? Hindi kaya siya yung aswang sa panitain mo? Iba yung pakiramdam ko eh. Parang may nakakubli sa pagkatao mo. Nakita mo naman kung paano ka ituring nun, di ba? Natanong mo na ba yung nanay mo? May kutob talaga ako, Antonio, na naiba sa'yo. Hindi mo ba nahanata? Tadabi pa ako nagdududa. Hindi naman ko siguro. Nako, hindi ako aswang no. Maya may nagsalita din si Gardo. Pakiramdam niya ay tama daw si Borichix. Malaki o mano ang posibilidad. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Manang Maria Fe na itong sinalay Fatima umano. May kasamang aswang noon sa Manila. Hindi nga alam niya anam kung ilan na mga ito. Basta bantay uman na yun. Ni Nanay Fatima. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento
at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.